Magandang umaga sa inyong lahat. Nagpabalik ka naman ang pinaka-cute ng DJ. Ako nga pala, si DJ Gian. At ako naman ang pinakamaganda yung DJ. Ako naman si DJ M. Ito ang ILR 1.43 International Love Radio. Sinisigurado namin mabibigyan namin kayo ng tuwa, iyak at kilig. Muli, ito ang ILR 1.43 Radyo Aktibo. Ang programang ito ay hatid sa atin ng Jokes to Go para hindi basta-basta ang pag-uwi ng ulam, mag-Jokes to Go na. Masarap kahit walang sauce. At non-biogesic, magaling sa sakit ng ulo at lagnat at iwas sa posibleng side effects. If symptoms persist, consult your doctor. 1:1:1:1. A serving of fruit in each can of Del Monte juice drink. Hey, did you know more fruits can juice up your life, yo? So drink up each day. Del Monte helps you juice up one. Can is to one serving of fruit. 1:1:1:1. Juice up your life. Del Monte juice drink. Today was supposed to be the day you met the one. That was until food cravings hit. So while you were out getting milk tea, they were at your door waiting. Tao po. It's okay for them though. They're dating your neighbor now instead. Don't miss out on your moment. Let Food Panda bring the food to you. And always get your happily ever after moment. Food Panda. Order food you love. Babe, pa-deliver tayo. Mahal! Tingin mo nakakatakot ang gastos ng delivery? Not at Jollibee! Dahil ngayon, ang Jollibee favorites mo, kapresyo na lang ng dine-in! No minimum order sa web and app! At fixed 49 pesos na ang delivery fee! Kaya huwag matakot sa delivery! Ang Jollibee, mas afford delivery! Download the Jollibee app or visit jollibeedelivery.com now! Ngayon, dadako tayo sa ating kwento. Ang kwento ni Ligaya at Sian. Dear reader, sana mabasa nyo ito at malaganap nyo ito sa maraming tao. Right person, wrong timing, ika nga nila. Tawagin nyo na lang po akong Ligaya. Nakatira ako sa Pampanga. At ayun ang nangyari sa amin ng ex-boyfriend kong si Sian. Ligaya, mahal, may sasabihin sana ako. Ano yun? Sabihin mo sa akin at ako'y nakikinig. Ano kasi, gusto kong magpare. Gusto kong maglingkod sa Panginoon. Ha? Di ba magpapakasal pa tayo? Pero, Ligaya, Diyos ko naman, Sian. 12 taon na tayong magjowa tapos ngayon ka lang magsasabi ng ganyan? Ligaya, pasensya na. Ngayon lang ako nagising sa katotohanan. Ngayon ko lang naintindihan ang lahat. Naintindihan na ano? Na mang-iwan ng taong mahal ka? Na manakit ng taong pinasaya mo? Naiiwan sa ere yung taong pinagkakatiwalaan ka? Ang kapal mo, Sian. Sa totoo lang. Ligaya, pasensya na. Hanggang dito na lang tayo. Oo, madami tayong pinagsamahan. Pero magkikita pa naman tayo. Wala na akong magagawa, Sian. Sinira mo na. Kung ayan ang gusto mo, edi go. As if na mapipigilan kita, di ba? Sa sobrang galit ko kay Sian, ay inintindi ko na lang ito. Alam ko sa sarili ko na marami pa kami mapagdadaanan. Pero dito na nagtatapos ang aming pagsasama. Pero, Ligaya, Sinubukan pa akong sundan ni Sian. Pero wala na. Wala na rin naman kami. Wala na rin naman kami yung kailangan pag-usapan pa. Sa lahat ng mga problema ko, may isang lugar ako na alam kong malilimutan ko ang mga lahat na ito. Ang aking mga kaibigan. Be, ano nangyari sa'yo? What's the chismis? Kay Sian ba? Be, bakit ka umiiyak? Si Sian. Wala na kami ni Sian. Ha? Bakit? May bago na? Pinagpalit ka? Magpapari na siya eh. Eh di ba ikakasal na kayo? Ang tagal niya ng in relationship, ngayon lang siya magsasabi. Nasaan na yun? Tusugodin ko yun. Be, yama ka na be. As if kaya mo siya sugudin. Ngumingiti na yan siya. Pero alam mo ba, there's always a right person for you. Baka part lang si Sian nun, di ba? Totoo be, baka nga nasa tapat mo ni. Uwi mo ate.
Pero basta ligaya, huwag mo na lang iyakan si Sinha. Lalaki lang siya. Maraming lalaki sa mundo. Ay, tama ka dyan. Speaking of lalaki, may nakilala kami sa art museum. Pang move on body mo, ganun. Pero wag mo muna jowain ah. Huwag kayong flash dyan. Eto be FB niya. Leon Lantak, okay lang. Mamaya na be, gutom na ako eh. Tara be, sangyup. Miss ko na magsangyup. Basta libre mo. Diyos ko kate. Onti na lang pati kuryente nyo, bayaran ko na. O siya, oo na. Sila Nadia, Sinaya at Jace ang aking lagi nagpapasaya sa akin. Matagal na kami magkaibigan. Kaya naman ganun-ganun lang kami magbiroan. Makalipas ng ilang linggo, naisip ko ang lalaking nireto niya Jace. Wala rin naman talaga akong balak na magustuhan ko ito. Sa sobrang curious ko, ay hinanap ko agad ito sa Facebook. Laking tuwa ko na nakita ko ang account niya. Okay lang naman. Gwapo, pero di natin jujuwain. Kakabreak lang natin. Laking gulat ko na nakita ko ang message ni Leon. At doon nagsimula ang pagkakaibigan namin ni Leon. Ilang buwan na ang nakalipas at hindi pa rin kami nakikita ng personalan. May takot din ako na baka poser ba to o hindi. Nagulat ako sa message ni Leon na mag-meet up daw kami. Taranta ako sa kama na para bang bulate na binudbula ng asin. Laking tuwa naman ni Leon na pumayag ako na makipag-meet up sa kanya. Parehas kaming nag-alala sa mga susuotin namin, sa mga gagawin namin at iba pa. Plinano ni Leon na magkita kami sa isang cafe sa Antipolo, ang Yellowbird Cafe. Nauna siyang pumunta sa cafe at nagkaroon pa siya ng spare time para bumili ng bulaklak. Ligaya, nandito ako. Sigaw sa akin ni Leon. Nagulat ako sa forma niya. Alam niya yung titong mabait at gwapo? Siya yun. Hello, sorry hindi kita na-chat. Nag-shutdown yung phone ko. Ano ba? Hindi mo kailangan mag-sorry. Tara na. Pero worth it naman eh. Lalo na pagkasama kita. Naririnig mo ba sinasabi mo? Joke lang. Eto, flowers para sa'yo. Order na tayo. Masaya kaming kumain at nagkwentuhan. Muntik na nga kaming mabulo ng kakatawa. Nakakabusog. Tara, bayad na tayo. Ako na, treat ko. Bye-bye, thank you. You're welcome. Tara, patulong tayo. Punta tayo sa art museum. Tara. Pagkatapos namin magbayad, naglakad kami papalabas papunta sa art museum. Ang sarap ng simoy ng hangin sa Antipolo. Sobrang lamig. Nandito na tayo. Ang ganda dito, Leon. Salamat sa treat ah. Ilang oras na rin kami nag-usap at nagkwentuhan sa loob ng museum. Sobrang ganda ng paintings at iba pa. Leon, paggabi na, uwi na kaya tayo? Tara, pagod na ako eh. Hatid kita. Sure ka? Thank you. Sa sobrang layo ng bahay ni Ligaya ay nakatulog na siya sa pagod habang si Leon ay nakatitig sa kanya ng sobrang tagal. Ilang minuto na ang nakalipas ay ginising na ako ni Leon. Inaya ko na rin siya na makisleepover sa bahay dahil gabi na rin naman. Leon, gabi na. Makitulog ka na sa amin. Malayo pa bahay niyo. Sure ka ah. Salamat, Ligaya. Okay lang, uy. Dito ka na lang sa sala matulog. Bigyan na lang kita ng kumot tas unan. Sige, salamat ulit. Ilang oras na ang nakalipas pero gising pa rin ako. Kausap ko ang aking mga kaibigan gamit ang video call hanggang sa napunta na sa usapan tungkol kay Leon. Ote, ano nangyari kay Leon? Oo nga, may nangyari ba sa inyo? Friends with benefits, ganon. Hoy, wala ah. Ang fast nyo naman. Nakipag-meet lang ako sa kanya tapos ayun, nag-bonding ganun. Tapos Ayun, hinatid niya ako pa uwi. Iyan na nga siya. Yan na. Hoy, wala nangyari sa amin. Bakit? May sinabi ba kami? Nandito siya sa bahay ngayon natutulog. Tapos kami pa ang sinasabihan mo na mabilis? Hoy, Ligaya, baka marinig kami niyan. Di nasa sala siya natutulog. Ay kahit na te, basta take it slowly ha. Oo na, wala ka lang boyfriend. Simula nung araw na yun, lagi-lagi na kami nagkikita ni Leon. Di ko na namalayan na nagkakaroon na ako ng feelings sa kanya. Hanggang sa naging kami na at ngayon, ikakasal na kami. Araw na ng kasal namin, marami kaming ipinaghandaan ni Leon. Kinakabahan na ako. Pero sa dami-dami ng inimbitang pare,
Si Sian pa talaga ang nakuha namin. Nang dumating na ang homilya, parehas kaming kinabahan ni Sian. Nagtikpo ang aming mga mata na para bang magkaibigan na lang talaga kami. Magandang umaga sa inyo lahat. Congratulations, Mr. and Mrs. Kinakabahan daw si Ligaya kanina, baka kung ano-ano daw ang sasabihin ko. Pero sa totoo lang, ako din ay kinakabahan dahil mayroon kami dating relasyon. Dati kaming nagkasintahan ni Ligaya, pero ngayon ay okay na kami sa isa't isa. Hanggang sa tumuloy ang humilya at ikinasal na nga kami. Nanganak ako kay Leon ng 3 anak. Hanggang ngayon ay magkaibigan pa rin kami ni Sian. Maganda ang bonding namin. Doon ko lang napagtanto na pinagtagpo kami pero hindi tinadhana. At ayun na nga, nagtatapos na ang ating kwento. Sa palagay mo, Emily, naniniwala ka ba sa pinagtagpo pero hindi tinadhana? Siyempre naman, maraming tao ang nag-iiba ng journey nila. At meron din naman, alam mo na, they grew apart. Maraming salamat sa iyong sagot, Emily. Muli, kami ang ILR 1.43 International Love Radio. Hanggang sa muli.